Hello Libra, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So first card ni Libra is Hierophant Energy. Nandito si Angel of Blessings, no? Tutulungan kayo nito para makarating sa iyo yung mga biyayang hinahanda or mga biyayang hinanda para sa inyo ng divine. So, ibig sabihin nito na blessings are coming your way. You know, and we don't know kung ano to, ano mga klaseng biyaya, but definitely, ito yung mga hinanda sa iyo ng divine. Kaya, welcome it. Diba, ngayon pa lang kahit hindi mo pa natatanggap, ipagpasalamat mo na. Yung ganon. So, si Hierophant din is a marriage card. Kaya po pwede ng iba sa inyo baka ikakasal. Kung hindi man kayo ikakasal, baka may attendan kayong kasalan. No? So, po pwedeng ganon din ang ganap. And by the way, maraming salamat muna and shout out sa ating beloved channel member na si @nel0929. Maraming salamat po for your support sa channel. Thank you. So your next message is the Knight of Cups. Most likely, ang karamihan sa inyo or yeah, at this time siguro Libra, you are focusing on your spiritual side of life. Mas siguro ngayon baka meron kayong mga spiritual awakening, meron kayong ah, meron kayong mas malalim ngayon na awareness and understanding about your purpose, your existence, bakit kayo nandito, yung mga ganun, no? And by the way, pasensya na po kung medyo maingay sa background kasi may construction happening po dito sa tabi namin. Ang aga-aga nila magsimula. So, pasensya na po kung meron kayong naririnig na mga nagpupukpok. Okay? So, your next message is Eight of Swords, restriction. So, this could be something na sitwasyon wherein you are restricted, baka you are being controlled by something or by someone, maaaring, yun nga, baka kontrolado kayo ng kung sino man or kontrolado kayo ng kung anumang bagay or situation. You know? Pero, alam mo, si Eight of Swords kasi po pwedeng ano to po pwedeng self-sabotaging energy siya. Kaya, kung gugustuhin din ninyo na kumalas kayo sa controlling situation na 'to, magagawa niyo din. You know, magagawa ninyo 'yan kasi lahat naman tayo, we have a choice, 'di ba? So, if you're going to choose to break away from that restriction, to break away from that controlling situation, magagawa ninyo 'yon. Okay? Kailangan mo lang ng lakas ng loob talaga para kumawala or para magawa mo yung gusto mong pag-break away from that, 'di ba? So pag-isipan ninyong mabuti kasi hindi naman po pwede na you will be, controlled by someone for the rest of your life, hindi ba? So this is your life. Kailangan you are making decisions on your own, 'di ba? You should choose life in your own terms. Kaya pag-isipan ninyong mabuti, examinin ninyo ang nangyayari sa buhay ninyo para mas makita ninyo kung alin yung mas makakabuti para sa iyo. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Okay? Salamat po. So, we have patience. Alright? Pasensyoso at pasensyosa dapat si Libra sa ngayon. Alam naman nating lahat, no, na yung mga sitwasyon sa buhay natin, nangyayari yan according to the divine order and timing. And kahit anong pilit nating ipagsiksikan natin ang gusto natin, 'di ba? If it's not the divine will pa, hindi talaga yan mangyayari, 'di ba? Hindi yan mag-unfold sa buhay natin. Kaya kailangan natin maging pasensyoso at pasensyosa. Isa pa, Libra,
Kung kunyari, 'di ba, we are dealing with other people, minsan kailangan din natin na magpasensya tayo, 'di ba, sa mga tao sa paligid natin. Kasi hindi naman lahat, ah, kontrolado natin, 'di ba? Hindi naman natin hawak yung isip or hindi naman natin hawak yung desisyon ng ibang tao. Kaya minsan kailangan din natin na magpasensya na lang, kailangan natin na mas laliman na lang natin yung ating pag-iintindi sa ibang tao, okay. So, what else? We have hold the connection. Okay? Hold the connection. Kasi, kunyari, sa isang sitwasyon, 'di ba? 'Di ba nga may kasabihan ng iba na don't burn bridges. Kasi kahit nagkasira kayo, meron kayong hindi pinagkakaunawaan, merong hindi kayo nag-agree sa isang bagay, it doesn't necessarily mean, 'di ba, na hindi na kayo muling magkikita, hindi na kayo muling magkakausap, hindi na muling magko-cross ang landas ninyo. Kaya kahit mayroon kayong hindi pagkakaunawaan, 'wag nating anuhin, 'wag nating sirain ng tuluyan ang sitwasyon or ang relationship ninyo sa iba, 'di ba? Hindi kailangang, 'di ba, magmurahan, magbangayan, 'di ba? Siraan ang yung tao, hindi natin kailangan gawin 'yon. Puwede namang magkahiwalay ng landas na hindi sinisira kumbaga yung pundasyon ng inyong relationship. Kasi hindi natin alam kung kailan uli natin sila kakailanganin sa buhay natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin in the future. And who knows, 'di ba? Siya pala pa rin ang makakatulong sa atin. Kaya let's not burn bridges. Just hold the connection. Just keep the foundation strong, 'di ba? Sa kung anumang klaseng relationship ang na-build ninyo with that person. So, we have create. Ayan. So, this is a new beginning energy. Pwedeng meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay. Maybe you're going to start something new, a new endeavor, a new venture, yung mga ganon. Diba? So, this is a time that you are going to create something new in your life. Kaya, good luck sa'yo. So, we have listen. Ayan, matuto din tayong makinig. Okay? Matuto tayong makinig sa ibang tao, explanation ng ibang tao. Kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, maging pasensyoso at pasensyosa tayo. And yun, matuto din tayong makinig sa rason ng ibang tao. Hindi po pwedeng lagi na lang tayo ang nasusunod. Hindi rin pwede na tayo na lang lagi ang dapat pakinggan. Kailangan din natin na bigyan ng pagkakataon ang ibang tao na sila naman yung pakinggan. Kailangan din natin bigyan ng pagkakataon ang ibang tao na makapagsabi din sila, makapag-express din sila ng kanilang nararamdaman, ng kanilang saloobin, ng kung ano yung iniisip nila. And we also need to lend our ears sa mga taong ito. Diba? Kaya we also need to listen. And isa pa, listen to your intuition all the time. Kasi yung intuition natin, divine guidance yan. Okay? Gabayan sa atin ng divine universe. May mga mensahe, may mga messages na pinapadala sa atin ng divine universe. At kailangan din natin yan na pakinggan. Okay? We need to listen to it. Rather than listening to Marites, to Marisol, let's listen to our intuition. Kasi mas yun ang mapapakinabangan natin, mas yun ang makakabigay sa atin ng isang magandang sitwasyon. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.